Olivia's POV. Wala kaming imika ni Gabriel habang sakay kami ng sasakyan pauwi sa mansyon. Nakakailang ang sobrang katahimikan sa loob ng kotse. Ngunit wala akong balak na unang bumasag sa katahimikang namamagitan sa amin. Mukhang wala namang balak na magsalita si Gabriel, kaya pinili ko na lang na manahimik. Pagdating namin sa mansyon, ay tuloy-tuloy lang tong pumasok sa loob ng bahay. At tila wala talaga tong balak na ipaliwanag sa akin ng tungkol sa babaeng kasama nito sa restaurant. Napabuntong hininga na lang ako habang sinusundan siya ng tingin. Ngayon ay klaro na sa akin ang lahat. Hindi to totoong may gusto sa akin. Dahil kung meron man, ay mag-e-effort to magpaliwanag sa akin dahil baka mag-isip ako ng hindi maganda rito at sa babaeng kasama nito. Muli akong nakaramdam ng pinong kurot sa aking puso. Ngunit mabilis kong binurang anumang sakit na aking naramdaman at nangibabaw sa akin ng inis at galit ko sa mga lalaking playboy. Siguro naman ay magtatanda na ako ngayon dahil 2 beses na akong nauto ng mga lalaking babaero. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nagtuloy-tuloy ako papunta sa aking silid. Malapit na ako sa aking kwarto nang biglang hinarang ni Gabriel ang aking daraanan. Hindi ako nagsalita. Sa halip, ay tinapunan ko lang siya ng seryosong tingin. Bakit hindi ka nagalit sa ginawa kong pagtakas sa'yo, katulad ng ginagawa mo dati, Olivia? Bakit hindi mo ako tanongin tungkol kay Chloe? Seryoso o mukha na tanong sa akin ni Gabriel. Hindi ka na bata, Gabriel? Kung gusto mong tumakas at magpahamak, ay wala akong magagawa. At tungkol naman sa affair mo sa babaeng yon, ay wala akong pakaalam. Ano pa nga bang aasahan ko? At ipagtataka ko sa isang playboy na katulad mo. Nakataas ang noo na sagot ko sa kanya. Biglang dumilim ang mukha ni Gabriel at walang paalam akong tinalikuran. Napapailing na sinundan ko na lang siya ng tingin. I will never be fooled again by your action, Gabriel. Never! Bigla akong naalimpungatan mula sa mababaw kong pagtulog na makarinig ako ng pagkalansing ng kung anong bagay na nalaglag na nanggagaling mula sa ibaba ng bahay. Mukhang may nakapasok na masamang tao at nakalusot sa mga gwardyang nagbabantay sa labas sa mansyon. Mga ganitong oras kasi ay wala nang bumababa pa sa mga nakatira sa bahay na to, kaya natitiyak kong ibang tao ang nasa sala ngayon. Maingat na bumangon ako sa kama at lumabas sa silid para alamin kung tamang aking hinala. Mukhang hindi na makapaghintay ang taong nagpapapaslang kay Gabriel, kaya umupa na to ng isang asasin para pasukan sa loob mismo ng bahay nito ang binata. At aaminin ko na na-impress ako sa asasin na to dahil nagawa niya makapasok sa loob ng bahay na hindi namamalayan ng mga gwardiya sa labas. Ibig sabihin ay hindi to basta-basta asasin, kundi isang magaling at professional asasin. Hindi ko na dinala pang aking armas dahil natitiyak kong hindi gagamit ng armas ang asasin na papaslang kay Gabriel. Tiyak na hindi nito gugustuhin mabulabog ang mga gwardya at mahuli to, kaya hindi to magdadala ng armas. Sinasabi ko na nga ba, at may masamang tao nga na nakapasok sa loob ng bahay. Sabi ko isip ko na makita kong isang anino na payuko-yuko sa may sala, pagkatapos ay naglakad paakyat sa hagdan. Alam kong si Gabriel ang sadya nito, kaya hinintay ko to na makalapit sa may pintuan na kwarto ng binata. Nagtago ako sa likuran ng isang human-sized vase na nakadisplay na nasa malapit sa pintuan ni Gabriel para doon ko cornerin ang intruder na to. Eksaktong nakalampas na to sa vase nang lumabas ako at walang kilatis na nilapitan ko siya mula sa kanyang likuran at sinipa akong likuran ng isa nitong tuhod. Sa sobrang pagkagulat nito sa ginawa kong pag-atake, ay bigla itong napasigaw na malakas. Halos magkasunod lang ang ginawang pagsigaw ng lalaki at ang pagbagsak sa sahig ng kung anong babasaging bagay. Sa tahimik na paligid ay lumikha ng malakas na ingay ang bagay na nabasag ngunit hindi ko yun pinansin. Agad kong nilapitan ang nakadapang lalaki at sinakyan sa likuran. Mabilis kong kinuha ang 2 niyang braso at pinilipit papunta sa likuran para hindi ito makapanlaban. Sure ka? Kasabay na malakas sa boses ng lalaki ay ang pagbaha ng liwanag sa paligid. Ano nangyayari rito? Tanong ni Gabriel na siya'y nagbukas ng ilaw. Malamang ay narinig nito ang komosyong nangyayari.
kaya bigla tong napalabas sa kwarto nito. I caught an assassin. Mabilis kong sagot habang nanatiling nakaupo sa likuran ng lalaki at idinidiin ang 2 braso nito sa likuran para hindi ito makagalaw. Assassin? Hindi siya assassin, Ate Olivia. He is my second brother, Kuya Edsel. Sabi naman ni Ivy na biglang napalabas din sa kwarto nito. Nasa mukha nitong hindi malaman kung ngingiwi o mapapangiti sa nakikitang ayos na katatandang kapatid. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig ang aking pakiramdam nang marinig ko ang sinabi ni Ivy. Kapatid pala ni na Gabriel at Ivy ang napagkamalan kong assassin. Agad akong umalis sa likuran ni Edsel at mabilis na humingi ng tawad. I'm sorry, Mr. Villatore. Akala ko isa kang assassin na nakapasok sa loob ng bahay para pastangin ang kapatid mo. Agad kong paliwanag rito. Bagamat nakaramdam ako ng pagkapahiya, ay hindi ko yung pinahalata sa magkakapatid. Hindi ko kasalanan ang nangyari at nag-iingat lang ako. Pinagkamalan mong assassin sa Edsel? Hindi mapigilang matawa na tanong ni Gabriel. Mukha ba akong assassin, Olivia? Tanong naman sa akin ni Edsel, ngunit walang galit sa mukha nito kahit na nasaktan ko siya. Tila pa nga pagkaaliw ang nababasa kong ekspresyon na nakalarawan sa mukha niya. At hindi ko naman natatanungin kung paano nito nalaman ng aking pangalan. Dahil nahuhulaan kong nasabi na ni Gabriel sa kababatang kapatid ang tungkol sa akin. At kung hindi ako nagkakamali, ay kaya papunta sa Edsel sa kwarto ni Gabriel ay dahil nagiinuman ng 2 sa kwarto nang huli dahil naamoy kong amoy alak ang nanggaling sa loob ng kwarto ng binata. I'm sorry again, Mr. Villatore. Hindi ko alam na dumating ka na pala at wala namang nakapagsabi sa akin para nalaman ko na hindi lang ang makatulong at ang 2 mong kapatid ang narito sa loob ng bahay niyo. Ani ako rito. At bakit naman kailangan pang ipaalam namin sa iyong presensya namin ng pamangkin ko? Isa ka lang namang bodyguard ni Gabriel na pinapasahuran ng pera namin. Biglang singit na mataray na boses ng isang babae. Nang tingnan ko kung sinong nagsalita, ay nakita ko ang isang medyo may edad na babae na halatadong mataray nang nakatayo malapit kay Ivy. Natitiyak kong ito ang nakababatang kapatid ng senador na kasama ni Edsel sa pagbabakasyon. Naisturbo rin ito dahil sa nangyaring ingay, kaya marahil biglang napalabas sa kwarto nito. I'm sorry, Ma'am Villatore, kung naisturbo kong pagpapahinga mo. Kung may nakapagsabi sa akin na dumating na kayong 2 mula sa pagbabakasyon, ay hindi na sana nangyaring ganito. Nag-iingat lang po ako at ginagawa ko lang aking trabaho bilang bodyguard ng pamangkin mo. Sagot ko rito na diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Kahit konting takot o pagka-intimidate ang katarayan nito, ay walang makikita sa aking muka. Ginagawa ko lang aking trabaho at iniingatan ko lang ang buhay ng taong binabantayan ko. How dare you talk back? Come on, Tita Sylvia. This is just a simple misunderstanding. Kaya hindi na natin kailangan pang palawagin. And besides, hindi naman ako gaano nasaktan. At tama po si Olivia sa pagsasabing ginagawa lang yung kanyang trabaho bilang bodyguard ni Kuya Gabriel. Biglang putol na Edsel sa pagsasalita ng tiyahin nito. Oo nga naman, tita. Misunderstanding lang to. Sang-ayon naman ni Ivy sa pagnakatatandang kapatid. Okay, misunderstanding lang to. Ngunit hindi ko nagustuhan na ginawa niyong pagsagot-sagot sa akin. Sagot ni Sylvia sa pamangkin, pagkatapos itinapunan ako ng matalim na tingin. Bodyguard ka lang ng pamangkin ko, kaya wala kang karapatan na sumagot-sagot sa akin, okay? Sa susunod na ulitin mo pang ginawa mong pagsagot, makakatikim ka sa akin. Ano bang natapos mo? At kung makapagsalita kay parang hindi mo kami amo. Matalas ang dila na sabi nito sa akin. She's not just a normal bodyguard, Tita Sylvia. She graduated from criminology school with flying colors. And she's Lieutenant Olivia Lopez. Isa siyang pulis sa pinakausapan ng daddy ko para maging pansamantalang bodyguard ko for my safety. Kaya hindi lamang siya isang bodyguard. Sabi naman ni Gabriel sa tiyahin. Nakaramdam ako ng munting kasiyahan sa aking puso sa ginawa nitong pagtatanggol sa akin. I'm sorry at na-offend kita sa ginawa kong pagsagot sa'yo, Ma'am Villatore.
But as long as I have mouth, ay kaya ko magsalita at tagang sasagutin kita. Matapang na sagot ko rito. Mabuting tao at hindi naman masamang ugali Mr. Villatore. Pati na rin ang ugali ni na Ivy at Gabriel. At mukhang mabait din tong sa Edsel. Ngunit bakit nahulaan ng ugaling katulad ni Sylvia ang mga Villatore? Humingi ka pa ng sorry, pero nang offend ka ulit. Matalas ang tingin na sabi niya sa akin. Pagkatapos ay walang paalam na basta na lang kami tinalikuran. Pasensya ka na sa tita namin, Olivia. Ipagkamasungit lang talaga siya. Paumanhin sa akin ni Edsel na wala na ang matanda. Siya nga pala, hindi ko pa pala napapakilala sa yung aking sarili. Ako nga pala sa Edsel Villatore, ang nakababatang kapatid ni Kuya Gabriel. Nakangiting pakilala nito sa sarili nito, sabay lahad ng isa nitong kamay para makipagkamay sa akin. Mukhang mabait at gentleman sa Edsel, kumpara kay Gabriel, nakabaliktaran ng ugali. Nakangiting tinanggap kong pakikipagkamay niya sa akin. I'm Olivia Lopez. It's nice to meet you. At sorry taga sa nangyari kanina. Tila nahihiyang napakamot sa batok nito ang binata at tila wala tong balak na bitiwan ng aking kamay. Kung hindi lang sa malakas sa tinghib ni Gabriel, ay tila hindi pa bibitawan ni Edsel ang kamay kong namamawis na. It's really nice to meet you, Olivia. Sana wag mong alalahanin ang nangyari kanina. Mukha naman taga kong asasing naglalakad sa dilim, kaya hindi kita masisisi sa ginawa mo. Hindi pa rin nawawala ang ngiti na sabi ni Edsel. Itutuloy pa ba natin ang pag-inom o hindi na? Sabat ni Gabriel na biglang sumimangot ang muka at may pagayamot sa tinig. Siyempre, tuloy natin. Mabilis sa sagot ni Edsel. Pagkatapos inakangiting binalingan ako muli. Ituloy mo ng pagtulog mo, Olivia. At huwag ka mag-alala dahil wala makakapasok na assassin sa loob ng bahay na to. Sa dami ng mga gwardiya na nagbabantay sa labas. Tumango na lang ako at naglakad na pabalik sa aking silid. Huminga ako na malalim na makapasok ako sa kwarto at pabagsak na inhiga sa kamang aking katawan. Mukhang di na magiging tahimik ang pansamantalang paninirahan ko sa bahay na to. Mahinang usal ko habang naglalaro sa aking isip at galit na matari ng mukha ni Sylvia Villatore. Sa kabilang banda, pagkatapos ko mag-inspeksyon ngayong umaga sa mansyon at nakita ko na nawala namang panganib sa paligid, ay saka ko pumasok sa loob ng bahay para humigop ng kape. Pagpasok ko sa sala, ay naroon na at nakaupo si Sylvia, na nakataas ang kilay habang sinusuyod ako na mapanuri nitong tingin mula ulo hanggang paa. Are you really a bodyguard or a dog? Daig mo pa mga police dog sa ginagawa mo. Yamot ang boses na tanong sa akin ni Sylvia. Good morning, Mr. Villatore. Sorry ulit sa nangyari kagabi. It will never happen again. Kausap ko kay Edsel na nakaupo rin sa mahabang sofa, sa halip na sagutin ang patsutsada sa akin ng tiyahin nito. Pingi ka ba, Olivia? Hindi mo ba narinig na kinakausap ka? Ang bastos mo ah! Galit na sita sa akin ni Sylvia dahil sa hindi ko pagpansin rito. Sorry po, Miss Villatore. Akala ko kasi asong kinakausap mo at hindi ako. Kunwari ipaumanhin ko rito nang harapin ko siya. How dare you to say that to me? Biglang sigaw sa akin ni Sylvia. Calm down, tita. Umagang-umagang init ang ulo mo. Awat ni Edsel sa tiyahin nito. Ginagawa lang po ni Olivia maayos ang trabaho niya. At saka, hindi ba dapat matuwa ka? Dahil mahigpit ang bodyguard niya. So ibig sabihin i-safe si Kuya Gabriel. I hate her guts. Inisa sabi ni Sylvia pagkatapos sinapunan ako ng nakakatunaw na tingin. Hindi ko na lang pinansin ang matalim niyang tingin dahil masisira lang araw ko. Tama sa Edsel, Tita Sil. Olivia is just doing her job. Biglang sabat ni Gabriel na naglalakad pababa sa hagdan at tila narinig nitong pinag-usapan namin. Ngunit hindi dapat sinasagot-sagot mo siya, Olivia. She is my aunt and a member of Family Villatore. Seryosong anyo na baling naman ni Gabriel sa akin. Kitang-kita ko kung paano gumuhit ang isang matagumpay na ngiti sa mga labi ni Sylvia, na halatadong tuwang-tuwa
dahil napagsabihan ako ni Gabriel. Kung ayaw ng tiyahin mo na sagot-sagutin ko siya, pagsabihan mo siyang ayusin ang pakikipag-usap niya sa kapwa niya tao. Or much better, kung hindi na lang niya ako kakausapin. Alam mong ugali ko, Gabriel? I will never let anyone to bully me. Matapang na sagot ko kay Gabriel habang nakataas ang aking noo. Kagabi ay pinagtanggol niya ako sa tiyahin nito, tapos ngayon naman ay pinagsabihan niya ako daw sa tiyahin nito. Kailan pa siya naging unpredictable? Kailangan ko tuloy mag-ingat sa harapan nito magmula ngayon dahil hindi ko alam kung pagtatanggol niya ako o pagagalitan. Nakita mo na, Gabriel? Ang pangat ng ugali ni nakuha mong bodyguard. Isa lang siyang hamak na bodyguard. Ngunit kung makapagsalita, akala mo kung sino mas superior sa atin. Ani Sylvia, na tila mas nadagdagan ng inis na nararamdaman sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit gano'n na lang pagkakainis na nararamdaman niya sa akin. Gayong gagabi pa lamang kami nagkita at nagkausap. Saka wala naman ako malaking atraso rito para magalit siya sa akin ng ganito. Olivia, pinutol ko ang anumang sasabihin sa akin ni Gabriel at matapang na hinarap ang tiyahin nito. Unang-una, mas pangit ang ugali mo kaysa sa akin, Miss Villatore. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, pero pinag-iinitan mo ko. Nagpa-power tripping ka ba? Porket isa kang Villatore? At ako'y hamak na bodyguard lang? Eh ano naman ngayon, kung isa lang kong bodyguard at ikaw ay isang Villatore? Pare-pareho lang naman tayong tao. Pareho tayong kumakain ng bigas na hindi NFA. At pareho naglalabas ng kinain sa kubeta. Kaya anong pinagkaiba ng isang bodyguard na kagaya ko kaysa sa katulad mo? Mas lamang pa nga yata ako dahil marunong ako ng fighting skills. Samantalang ikaw, pagbubunga nga lang ang alam mo. Mahabang paliwanag ko kay Sylvia na lalong ikinagalit ito. Masyado niya kasing minamaliit ang pagiging bodyguard ko, kaya hindi ko napigilan ng aking sarili. How dare you? Sigaw ni Sylvia, pagkatapos ay biglang lumapit sa akin at sinampal ako, ngunit mabilis kong nasalo ang kamay niya. Pasalamat ka, tiyahin at kapatid ka ng aking kliyente, dahil kung hindi, matitikman mo rin ang ginagawa ko sa mga babaeng nagtatangkaman ng pal sa akin, kagaya ng mga ex-girlfriend ng pamangkin mo. Pero wag mo ako subukan, Miss Villatore, dahil may hangganan ng aking pasensya. Madilim ang mukha na banta ko rito, pagkatapos ay padabog na binitawan ko ang braso nito. Ang sabihin mo, nagseselos ka lang sa mga nagiging girlfriend ni Gabriel, dahil gusto mong ikaw maging girlfriend niya. Ambiso siya? Nang iinsulto ang tingin na sabi nito sa akin, bahagya ako natawa at napaismin sa sinabi nito. Hindi mo yata kilalang reputasyon ng pamangkin mo, Miss Villatore? Hindi ako sira para makagusto sa katulad niyang playboy. Sabi ko rito, ngunit sa loob-loob ko ay inaamin kong sira nga ako dahil nagkagusto nga ako sa binata. Pero never kong ipapaalam sa kanila na may nararamdaman ako kay Gabriel. Stop it, Olivia! Sumusobra ka na. Hindi nakakatuwa mang pinagsasabi mo. Madilim ang mukha na singhal sa akin ni Gabriel. Hindi ko alam kung nagagalit pa to dahil sa mga sinabi ko tungkol rito o dahil sa lumagpas na ako ng boundary sa pagiging bodyguard ko. Nakakatakot naman ang pagiging palaban mo, Olivia. But I admire you for not falling in love with my older brother. Sabi naman ni Edsel. Nakalarawan sa mukha nito ang pagka-amaze sa halip na inis o galit dahil sa mga pinagsasabi ko sa kanyang kapatid at tiyahin nito. I will talk to your father, Gabriel. I will tell him to fire this dog. Nalilisik ang mga mata na sabi ni Sylvia. I will be grateful to you, Miss Villatore. Pagpapasalamat ko pa sa'yo kapag nagtagumpay ka makumbinsing kapatid mo na alisin ako sa pagiging bodyguard ni Gabriel. Seryoso ang mukha na sambit ko rito. Mas mabuti nga na umalis na lang ako sa pagiging bodyguard ni Gabriel dahil natitiyak ko na habang narito sa bahay na to ang tiyahin niya ay hindi kami magkakaroon ng katahimikan. Isa pa, para hindi ko na makita at hindi na ako masaktan kapag muli ko makita si Gabriel na may babaeng tinatratong espesyal. Sa kabilang banda,
Sige na, turuan mo ako ng self-defense para kahit paano may pagtanggol kong sarili ko. Para kapag kasama ko si Kuya Gabriel, ay makakaya ko rin siyang ipagtanggol, lalo na kung wala ka. Pangungulit sa akin ni Edsel. Kanina niya ako kinukulit na turuan ko siya ng self-defense, ngunit hindi ko siya pinapansin. Inilapag ko sa mesang armas na nililinisan ko at hinarap ko ito. May point naman to. Maaari nga nitong may pagtanggol ang kuya niya kapag wala ko sa tabi nito. Okay, tuturuan kita. Pero wag ngayon. Saka na, kapag mahaba-habang oras sa libre ako. Sagot ko sa kanya. Talaga? Sabi mo yan ha? Wala nang bawian. Tila batang sabi ni Edsel. Oo nga. Naiiling kong sagot rito at bahagya pong napapangiti na kukulitan nito. Magkaibang ugali ni Edsel sa nakatatandang kapatid niya na babaero na nga ay may mood swing pa. Yes! Sigaw ni Edsel sa hangin. Sa pagkakataong to ay hindi na lang ako napangiti kundi natawa na talaga ako. Ang OA kasi ng kanyang reaksyon. Parang nanalo si Kuya Edsel sa jackpot kung makapag-react. Nanalo ka ba sa loto? O sinagot na antiluviang panliligaw mo? Tukso ni Ivy sa nakatatandang kapatid habang nanguhupit ng mga tuyong dahon sa kanilang garden. Nasa gilid kasi kami ng bahay ng mga Villatore kung saan naroon ang kanilang hardin. Nagpunta ko rito kanina matapos ko makipagsagutan sa kay Sylvia para pakalmahin ang aking sarili. Huwag ka nga KJ dyan, Ivy. Sa masaya ko naturuan ako ni Olivia ng self-defense eh. Nakasimangot na sabi ni Edsel sa kapatid na tinawanan lang ng huli. Siya na walang nagtatangka sa buhay, tuturuan mo ng self-defense? Samantalang ako, hindi mo man lang ako inalok na turuan ng self-defense. Boses ni Gabriel mula sa likuran namin. Nilingon ko siya at nakita kong madilim ang mukha niya habang naglalakad palapit sa amin. Baka naman kasi hindi self-defense ang ituro mo kay Edsel. Maliso siya ang tingin na sabi naman ni Sylvia, nakasabay ni Gabriel na naglalakad palapit sa amin. Umalis na nga ako sa sala para walang gulo, pero sinundan niyo pa rin ako. Naiiling na sabi ko kay Gabriel at Sylvia. This is my house, kaya pupunta ako sa kahit saan sulok ng bahay na to, okay? Matalim ang mga mata na sagot ni Gabriel. Relax, Gabriel. Wala namang umaangkin sa bahay mo. Nakataas ang kilay na sagot ko naman rito. Oo nga naman, Kuya Gabriel. Lalo ka na Tita Sil. Kung naiinis kayo kay Olivia, hindi na sana kayo napunta dito. Sinisira niyo lang diskarte ko? Sabi naman ni Edsel na bahagya pang napasimangot sa pagdating ng dalawa. Kagabi mo lang nakausap ang babaeng yan, tapos kinakampihan mo na agad? Ano bang ipinakain sa'yo ng babaeng yan? Nandidilat ang mga matang tanong ni Sylvia sa pamangkin nito. Tita, wala naman kasing ginagawa mo sumasayo si Olivia. Pero bakit mo siya pinag-iinitan? Gayong kagabi mo lang din naman siya nakausap. Hindi napigil ang sagot ni Edsel sa kanyang tiyahin na dumilim ang muka. Huwag na kayo magtalo dyan. Para kayong mga bata nagtatalo, tapos walang kwenta naman ang pinagtatalunan nyo. Sabat naman ni Ivy, pagkatapos ay biglang tumahimik at itinikom ang bibig nang tapunan na masamang tingin ang tatlong Villatore na nasa harapan nito. Hayaan mo na nga sila, Olivia. Huwag mo na lang silang pansinin. Nakangiting sabi ni Edsel. Oo nga pala, may boyfriend ka na ba, Olivia? She is single. Paano naman kasi siya magkakaroon ng boyfriend? Iisa siyang man-hater. Ani Gabriel na siyang sumagot sa tanong ng kapatid nito para sa akin. Wala kang boyfriend dahil man-hater ka, Olivia? So it means you also hates me. Tila disappointed na tanong sa akin ni Edsel. Wala akong boyfriend, pero hindi ibig sabihin na hindi ako magkakaroon in the future. At hindi ako man-hater dahil mga lalaking playboy lang ang hate ko. Pagdatama ko sa iniisip ni Edsel na biglang napangiti nang marinig ang aking sinabi. So it means, papayag ka magkaroon ng boyfriend? Bakas ang tuwa sa mukha na tanong nito sa akin. Yes, kapag niya in love ako sa isang lalaking hindi playboy at kapag minahal din niya ako.
Walang gatol na sagot ko sa binata. So ibig sabihin, ay out na si Kuya Gabriel sa mga lalaking pwede kang ma-inlove kasi isa siyang playboy. Nakangising pagkukumpirma ni Edsel sa akin. Tinapunan ko ng tingin si Gabriel na seryosong anyo habang nakatingin sa akin at tila hinihintay ko ano magiging sagot ko. Yes, sagot ko kay Edsel. Ngunit na kay Gabriel ang aking paningin. Gusto kong ipararating rito na hindi ito nagtagumpay na paglaruan ng aking puso sa pamamagitan ng pagpapanggap nitong may gusto sa akin. Although, nagtagumpay itong paibigin ako, ay hindi niya yun malalaman. Kasi naman Kuya Gabriel, magbago ka na. Ani Ivy, na tila sinisising nakatatandang kapatid sa pagiging playboy nito, kung bakit wala tong pag-asa sa akin. At bakit naman magbabago ang kuya mo para sa babaeng yan? Sino ba siya sa akala niya? Nakairap na tanong ni Sylvia kay Ivy na muling tumahimik. Kung ganon, pwede pala kita maging girlfriend, Olivia? Biglang tanong ng binata na kinabigla ko. Hindi ko alam kung seryoso ba to o iniinis lang nito ang kanyang kapatid. Hindi. Sabay sagotin na Sylvia at Gabriel na biglang nagkatinginan. Bakit naman hindi, Kuya Gabriel? Nagtatakang tanong ni Edsel na tila may naglalarong ngisi sa gilid ng mga labi. Napailing na lang ako. Iniinis nga niyang nakatatandang kapatid nito. At ewan, kung nahalata ba yun ni Gabriel na mas dumidilim ang mukha. Oo nga naman Gabriel, bakit naman hindi mo gusto maging girlfriend ni Edsel sa Olivia? Huwag mo sabihin na may gusto ka sa bodyguard mo? Naniningkit ang mga matang tanong ni Sylvia kay Gabriel. No, tita. Wala akong gusto sa kanya. She's just my bodyguard at hindi na yung lalagpas pa. Lalo na ngayon na nagbalik ang babaeng mahal ko. Sagot ni Gabriel matapos ang ilang segundo na hindi ito nakapagsalita. Parang nilamukos ang aking puso sa aking narinig. It's confirmed. Talagang pinaglaruan lang nitong aking puso. Nagbalik ang babaeng mahal mo? Sino? Si Ate Chloe? Hindi ba't pumanaw na siya? Nagtatakang tanong ni Ivy na tuluyang tinigil ang ginagawang paggupit ng mga tuyong dahon na nakakabit sa mga bulaklak. Ako ang tinutukoy ni Gabriel na babaeng mahal niya. Biglang sabat ng isang babae. Lahat kami ay napatingin sa babae ng salita. Ate Chloe? Buhay ka? Nagulat na tanong ni Ivy habang nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Mabilis itong nilapitan ang babae at sinuri ang katawan kung buhay ba talaga to at hindi multo. Buhay ka nga! Bulalas ni Ivy pagkatapos inag-alalang tinapunan ako ng tingin. Agad naman ako nag-iwas ng tingin dahil baka mabasa ni Ivy ang mga mata ko ang tunay na nilalaman ng aking damdamin. So, ang babaeng lihim na kinatagpo kahapon ni Gabriel ay ang babaeng mahal niya? Ang babaeng inaakala ng lahat na matagal nang pumanaw? Ang babaeng dahilan kung bakit naging playboy si Gabriel? At mukhang ito rin ang magiging dahilan kung bakit may hinto na ang binata sa pagiging babaero. Dahil tama ito, nagbalik na nga ang babaeng minamahal nito.